Bakit hirap mag-expand ang maliliit na negosyo? Ang maliliit na negosyo ay karaniwang nakabase lang sa barangay o lokal na komunidad. Sa maliit na scale, mas madali silang mag-manage ng customers, stocks, at gastos. Pero kapag nag-isip sila mag-expand sa ibang lugar o mas malaking market, nagiging mas komplikado at risky. Kailangan ng mas malaking kapital, logistics, at staff, at kadalasan mataas pa rin ang production cost. Kaya kahit gusto nilang lumago, marami silang challenges na hinaharap bago pa man magsimula ang expansion. Ano ang fragmented market? Fragmented market ay isang sitwasyon kung saan iba-iba ang presyo at demand bawat lugar. Walang dominanteng seller, lokal at hiwa-hiwalay ang market. Ang fragmented market ay isang sitwasyon kung saan ang market ay hati-hati at hindi pare-pareho sa iba't ibang lugar. Sa madaling salita, walang iisang standard pagdating sa presyo, demand at customer behavior. Iba-iba ang presyo at demand. Presyo sa urban, presyo sa rural, purchasing power nagkakaiba-iba. Consumer preferences nagbabago depende sa lugar. Halimbawa, 60 milk tea sa mall, 35 milk tea sa barangay. Una, demand ay kaano karaming produkto ang gusto at kayang bilihin ng mga tao. Kapag mataas ang demand, maraming gustong bumili. Kapag mababa ang demand, kaunti lang ang interesado. Ngayon, presyo naman ay ang halaga ng produkto. Karaniwan kapag tumaas ang presyo, bumababa ang demand. Kasi mas konti ang kayang bumili. Halimbawa, kapag mahal ang kape, may mga tao na pipili na lang ng mas murang inumin. Pero kapag bumaba ang presyo, tumataas ang demand dahil mas aabot kaya. Halimbawa, may 60 pesos na milk tea sa mall at 35 pesos na milk tea sa barangay. Magkaiba ang presyo dahil magkaiba ang lokasyon, gastos at target na buyer sa mall. Mas mahal ang renta, kuryente at sweldo ng staff kaya mas mataas ang presyo na 60 pesos. Madalas, ang bumili dito ay yung willing magbayad para sa brand, aircon at convenience kaya kahit mahal may demand pa rin. Sa barangay, mas mababa ang gastos ng tindahan kaya mas mura ang 35 pesos dahil mas aabot kaya mas maraming residente ang kayang bumili. Kaya mataas din ang demand lalo na sa araw-araw. Walang economies of scale. Economies of scale, mas malaking production, mas mababang cost. Kapag sinabing walang economies of scale, ibig sabihin kahit mas marami ang ginawa o binenta, hindi bumababa ang cost ng produkto. Ang economies of scale kasi ay ganito, may malaking production, mas mababang cost per unit. Pero kung wala nito, bawat produkto ay pare-pareho pa rin ang gastos. Halimbawa, isang small milk tea stand sa barangay. Kahit gumawa sila ng 10 cups o 100 cups, mano-mano pa rin. Same ingredients, same oras at effort. Walang malaking makina o bulk buying, kaya hindi bumababa ang gastos bawat cup. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magbaba ng presyo kahit dumami ang benta kasi walang cost advantage. Kaya sinasabi natin na walang economies of scale kapag maliit ang production at pareho lang ang gastos kahit dumami ang output. Hirap mag-expand beyond barangay. Kailangan na mas malaking capital, logistic, staff. Mahirap mag-expand lampas sa barangay dahil tumaas ang requirements at gastos. Una, kailangan ng malaking kapital, hindi na sapat ang maliit na puhunan dahil kailangan ng bagong pwesto, kagamitan at mga
maraming supplies. Pangalawa, kailangan ng logistic kapag may iba't ibang location na kailangan ng maayos na delivery ng ingredients. Storage at inventory system para hindi masayang ang products. Pangatlo, kailangan ng staff. Hindi na kayang bantayan ng owner lahat. Kaya kailangan mag-hire at mag-train ng employees. Nadagdag ang gastos at responsibility dahil dito kahit okay ang benta sa barangay, hindi agad madaling mag-expand kasi mas komplikado na ang operation at mas malaki ang risk. Epekto sa small businesses. Mabagal ang growth, hindi scalable, vulnerable sa inflation at crisis. Umaasa sa daily sales. Malaki ang epekto nito sa small businesses, lalo na yung nasa barangay level. Dahil walang economies of scale, mataas pa rin ang cost kahit dumami ang benta. Ibig sabihin, limitado ang kita at mahirap pagbaba ng presyo. Para makipagkompetensya sa malaking negosyo dahil din hirap mag-expand beyond barangay. Nanatiling maliit ang operasyon. Kailangan ng malaking kapital, logistics, at staff na kadalasan ay hindi kayang i-risk ng small business owners. Una, fragmented market. Fragmented market ay malaking hamon, ibig sabihin hiwa-hiwalay ang mga customer sa iba't ibang lugar kaya mahirap gumawa ng isang strategy o presyo para sa lahat. Pangalawa, lokal na demand ang didikta ng presyo kung ano ang kaya at gusto mo ng mga tao, barangay, yun ang sinusunod ng presyo kahit gusto mong magtaas o magbaba. Limitado ka ng kakayahan ng local customers. Pangatlo, dahil walang economies of scale, mataas ang cost, kahit hindi dumami ang benta, hindi mo bumaba ang gastos sa paggawa, kaya maliit lang ang margin. At panghuli, risky and expansion. Para sa small businesses, kailangan ng malaking puhunan, logistics at staff at walang assurance na kikita agad.